Ako ang tagaktanga o sa pinakamadilim na gabi ng Pasko. Ang lihim ng aking tagumpay ay magpapabago ng lahat. Kumusta? Ako si Teresa Tessa Mendoza, 32 taong gulang. Lumaki ako sa maliit na bayan ng Lipa, Batangas, sa isang pamilyang tila nakatuon lamang sa tagumpay ng aking nakababatang kapatid na si Sofia. Sa gabi ng bisperas ng Pasko, nakatayo ako sa labas ng bahay ng aming mga magulang, suot ang luma kong jacket na galing sa ukay-ukay, hawak ang isang bag na sinadyang may gasgas at pilay. Sa loob, nagkakasiyahan ang pamilya, ipinagdiriwang ang promosyon ni Sofia bilang bagong CEO ng isang malalaking kumpanya na may taunang sahod na mahigit 3 milyong piso. Ako'y inanyayahan lamang upang maging saksi sa tagumpay na iyon at para ipahiya ako bilang ang palpak ng pamilya. Ngunit ang hindi nila alam, ako ang may-ari ng isang malaking negosyo na nagkakahalaga ng higit sa 24 na bilyong piso. Sa gabing iyon, matutuklasan ko kung gaano kalupit ang mga tao kapag inisip nilang wala ka ng maipaglalaban. Bukas ang pinto bago pa man ako makatok. Lumabas si nanay, si Aling Renata, suot ang kanyang pinakamagandang bestida para sa pista. Ang ngiti niya ay tila pinag-aralan, katulad ng sa mga malalayong kamag-anak na hindi niya gaanong gusto o sa mga kapitbahay na para bang ayaw niyang makasalamuha. Tessa, aba, narito ka na rin, sabi niya habang umatras, hindi man lang inalok na niyakap ako. Nasa sala na ang lahat. Dumating si Sofia mula sa opisina, nakapantalon at blazer na kulay navy blue, na tila mas mahal pa kaysa sa buwanang renta ng karamihan. Ang kanyang singsing na pang-engagement ay kumikislap sa ilaw ng chandelier, nagpapakita ng kanyang tagumpay. Halos lahat ay nakatingin sa kanya, mga ngiti at palakpak ang bumungad sa kanyang pagpasok. Ako'y pinilit na umiti at ayusin ang jacket ko, habang unti-unting pumapasok sa loob. Amoy kanela at mamahaling alak ang bahay, at sariwang mga palamuti ang nakasabit sa hagdanan. Sa sala, si tatay, si Mang Valerio, ay nakaupo sa kanyang leather armchair, hawak ang tablet. Tumambad na sa amin ang nawawala, ang malisyosong bungad niya. Akala namin di ka papayagang pumasok sa library. Lumapit si Tia Matilde, na may tipikal na alalahanin sa mukha, na parang nag-aalala sa problema ng ibang tao. Tessa, anak, kinabahala ka namin. Sa edad mo, mag-isa ka lang sa maliit mong apartment at nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng libro. Tumango ako, ginampanan ang papel ko ng maayos. Busy ako sa trabaho sa librarya. Masaya ako na may trabaho. Tumawa si Tito Alberto habang iniikot ang kanyang baso ng whiskey. Pwede ring tingnan yan. Kasabay ng pag-uusap, tumingin si Pinsan Sylvia, nakitang-kita ang tagumpay sa bawat alahas niyang suot. Speaking of success, sabi niya, wait till you hear Sofia's promotion. 3 milyong piso ang sahod niya sa isang taon. Akala ko ang commissions ko na ang pinakamalaki. Biglang tumapak sa sahig ang mga takong, tanda ng pagdating ni Sofia. Pasensya na sa late, Anya, tinatanggap ang pagbati ng pamilya. Mahaba ang teleconference namin sa board. Napansin niya ako, nakatayo sa tabi ng coat rack, mahigpit ang hawak sa bag ko. Tessa, akala ko di ka darating. Alam kong di mo gusto ang ganitong pagtitipon. Mababa ang aking boses, hindi ko palalampasin ang selebrasyon ng tagumpay mo. Congratulations! Ngunit ang ngiti ni Sofia, matalim at puno ng paghamon. Salamat! Nakakabighani ang mangyari kapag may malinaw kang layunin at ginawa mo ang lahat para maabot ito. Si Giorgio at ako, naghahanap na kami ng bahay sa mga exclusive subdivisions. Gusto namin ng may office at guest room. Lumabas si Giorgio mula sa kusina, ay hawak na baso ng alak, niyakap si Sofia sa baywang. Tessa, dapat mong makita yung mga bahay na napuntahan namin. Ang pinakamaliit, 400 metro kwadrado. Ang ganda naman, bulong ko, pinagmamasdan kung paano sila nakikinig kay Sofia, habang ako'y iniiwasan. Dumating si Lola Rosa, nanginginig ang mga binti habang umaabot ng apoy, at pinagalitan ako, Tessa, saan na ang matalinong batang nanalo sa pambansang paligsahan? Anong nangyari sa potensyal mo? Sometimes, life takes unexpected turns, sagot ko, pilit na malungkot. Unexpected turns, ulit ni nanay, sabay ayos na mga putahe sa maliit na mesa. Iyan ang tamang paglalarawan. Ikwento mo naman sa lahat yung bagong office mo, Sofia. Ang ganda ng mga pictures na ipinakita mo.
Habang nagkukwento si Sofia tungkol sa kanyang bagong office na may tanaw sa skyline ng Maynila, napansin ko ang mga staff na tahimik na gumagalaw sa paligid. Parang mga kasangkapan lang sila sa mata ng pamilya ko na hindi man lang nagbabayad ng salamat o please. Ang usapan ay dumadaloy sa paligid ko na parang tubig sa bato. Pinag-uusapan ang tagumpay ni Sofia, ang pag-angat ni Giorgio sa law firm, mga bagong real estate deal ni Sylvia, at ang mga plano ng Tito Alberto sa pagretiro. Kapag tinatanong ako, parang obligasyon lang ang tono, hindi totoong interes. Si Tessa, nagtatrabaho sa maliit na library sa bayan, paliwanag ni Nanay sa isang kaibigan ng pamilya na nagtatanong. Hindi malaki pero nakakatulong para abutin ang araw. Maganda ang mga libro. Mumiti ang kaibigan pero yung iting di alam ang sasabihin. Lumapit si Sofia sa tabi ng fireplace, kung saan nakadisplay ang mga larawan niya at mga opisyal na portrait. Hindi ko inasahan na mararating ko to ng ganito aga, pero kapag kumakatok ang oportunidad, dapat handa ka. May ilan na handa, sabi ni Tito Alberto, may halong pangungutya, at may ilan pa na naghahanap pa rin ng daan. Tama ang patama niya, pero pinili kong manahimik at obserbahan ang kanilang pagkumpetensya para sa atensyon ni Sofia. Para akong nanonood ng dokumentaryo tungkol sa ugali ng mga hayop sa kagubatan. Habang papalalim ang gabi, narinig ko ang mga bulong ng mga magulang ko sa kusina, naghahanda ng panghimagas. Hindi nila alam na nakatayo ako sa koridor, at klarong dumidinig ang kanilang usapan sa bukas na pinto. Sigurado ka ba sa plano ngayong gabi? Tanong ni tatay. Medyo mahigpit na ito kahit para sa atin. Kailangan niya ng wake-up call. Ang tagumpay ni Sofia ay nagpapakita kung gaano na tayo kalayo sa iyo, Tessa, sagot ni Nanay, matatag. Siguro, magbabago siya kapag nakita ang mga materyales para sa interbensyon. Lahat ng pamilya ay sang-ayon. Hindi namin pwede palaging suportahan ang kanyang pagiging mediocre. Naghanda si Sofia ng mga puntos para sa bawat isa, at may mga aplikasyon na kami. Panahon na para sa matinding pagmamahal. Naramdaman ko ang higpit sa tiyan ko. Hindi lang ito simpleng paghamon sa akin. Isang maingat na pagsalakay ito, upang wasakin ang maliit kong tiwala na iniisip nilang mayroon pa ako. Hindi nila alam na ako ang may-ari ng kumpanya na may higit sa 3,000 empleyado at nagtayo ng imperyong teknolohikal mula sa wala. Tahimik akong bumalik sa sala kung saan abala si Sofia sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang sa kanyang kumpanya. Nakikinig ang pamilya sa kanya na parang siya ang hari ng mundo, samantalang ako ay tila bula na hindi mapansin. Mas exciting bukas, ani Sofia habang tinitingnan ang telepono. May isinasara akong partnership na magbabago ng lahat. Ang hapunan ay maayos na dumaloy, bawat putaheng sinamahan ng toast para sa tagumpay ni Sofia. Ako'y nakaupo sa dulo ng mesa, pinipilit kumain habang nakikinig sa mga detalye ng kanyang karera at mga plano sa hinaharap. Ang usapan ay parang scripted, bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Matapos ang ulam, tumayo si tatay at tinapik ang baso gamit ang kutsilyo. Bago ang panghimagas, may ilang espesyal na presentasyon pa. Ngumiti si Sofia habang inihahanda ni Tito Alberto ang isang kahon na may regalo mula sa aparador. Unang-una, parang karapat-dapat nating parangalan ang bagong anunsyo niya, na inaabot kay Sofia ang isang eleganteng plaque na may pangalan at titulo nito. Nagpalakpakan ang pamilya habang kinukunan si Sofia ng litrato. Kasama si Giorgio na nag-click ng maraming larawan para sa kanyang profesional na profile. Pagkatapos ay inilabas ni Tito Alberto ang isa pang bag, hindi kasing elegante, at iniabot sa akin na may nakakalokong ngiti. At para kay Tessa, gumawa kami ng support package. Panahon na para matulungan kang makabangon. Kumilos ang mga kamay ko nang nanginginig habang tinanggap ko ang bag, ginampanan ang papel ng pamilyang palpak, nagpapasalamat ngunit naguguluhan. Sa loob, mga libro tungkol sa pagbabudget sa bahay, mga discount coupons, at mga aplikasyon sa mga entry-level na trabaho sa mga lokal na kumpanya. Naghanap kami ng mga oportunidad na babagay sa iyo, paliwanag ni Sylvia habang inilalabas ang isa sa mga aplikasyon. May posisyon sa reception sa opisina ko, at alam ni Tito Alberto ang bakanting archivist sa kanyang firm. Mahalaga ang unang hakbang, dagdag ni Nanay. Hindi ka pwedeng tuluyang maligaw sa buhay. Lumapit si Sofia, may tono ng isang boss sa empleyadong mahina ang performance. Naisipan ko ito ng mabuti. May proposal ako.
Bilang sihi, may otoridad akong kumuha ng executive assistant. Hindi malaki ang sahod, siguro 600,000 piso kada buwan, pero bibigyan ka nito ng istruktura at layunin. Nagbulungan ng pamilya, pumuri sa tikabaitan ni Sofia sa kapatid na nagkakaproblema. Hawak ko ang regalo, pilit pinapaluha ang mga mata para maging makatotohanan ang pagganap. Napakabuti po nito, hindi ko alam ang sasabihin, bulong ko. Tanggapin mo na, hikayat ni Tito Alberto. Binibigyan ka ni Sofia ng pagkakataon na maging bahagi ng tagumpay, sa halip na itago ang sarili sa librarya. Tumango si Lola Rosa. Noong panahon ko, ang pamilya ang tumutulong sa pamilya. Mabait si Sofia, kung iisipin mo. Ano bang ibig mong sabihin, tanong ko, bagaman alam ko na. Anak, hindi mo naman talaga ikinatuwa ang pamilya, habang si Sofia ay nagpapalago ng kanyang karera. Tila masaya ka na sa minimum wage jobs at maliit na apartment. Panahon na para tanggapin ang tulong ng mga nakakaalam. Nilinaw ni Giorgio na baka makatulong din siya. May mga events kami sa opisina ko, mga networking events. Pwede kitang tulungan magkaroon ng contacts. Kailangan mo lang pagandahin ang itsura, mag-upgrade ng wardrobe. Pero pwedeng may chance ka na magsimula mula sa baba. Napatingin ako sa kanya nang may kilabot. Alam kong may ibang layunin ang alok niya, hindi lang profesional na networking. Perfect timing, dagdag ni Sofia, hindi napapansin ang mga ditamang ibig sabihin ng nobyo. Magsisimula ako sa bagong trabaho ko sa 2 ng Enero. Kailangan ko ng assistant agad. Pwede mo nang i-resign ang library pagkatapos ng Pasko. Kinuha ni tatay ang telepono at nagsimulang mag-type ng mga notes tungkol sa mga suhestyon. Gagawa tayo ng action plan na may deadlines at accountability, sabi niya. Accountability ang importante, sang-ayon si Tia Matilde. Hindi pwedeng hayaang manaig ang emosyon kaysa sa praktikal na desisyon. Kailangan ni Tessa ng istruktura, hindi awa. Habang pinag-uusapan ang kinabukasan ko na parang proyekto, napansin ko na ginamit nila ang pangatlong panauhan kahit na naroroon ako. Para akong problema na kailangang ayusin. Minsan ba ninyong tinanong kung ano ang gusto ko, bulong ko. Napatingin sila, tila hindi inaasahan na makikilahok ako sa pagpaplano ng sariling buhay. Ang gusto mo at ang kailangan mo, magkaiba, sagot ni nanay ng may katatagan. Minsan, kailangang gumawa ng mahirap na desisyon para sa kabutihan ng lahat. Para sa kabutihan ng lahat, inulit ko, sinubukang alamin ang ibig sabihin nito. Inilapag ni Sofia ang baso ng alak, at nagtrabaho ang buong aura niya bilang isang executive. Alam ko, nakaka-pressure, pero ang mga matagumpay ay napapaligiran ng mga matagumpay. Masyado kang na-isolate, kaya maliit ang pananaw mo. Maliit na pananaw, ulit ko. Tama, dagdag ni Tito Alberto. Maliit ang mundo mo dahil sa mga piniling trabaho at pamumuhay mag-isa. Walang tunay na social contacts, hindi healthy. Tumango si Sylvia. Noong nagsimula ako sa real estate, kailangan kong baguhin ang mindset ko. Itigil ang pag-iisip bilang consumer, magsimulang mag-isip bilang entrepreneur. Ano bang klaseng transformation ito, tanong ko. Tanggapin ang realidad, sagot ni tatay ng diretsyo. May 32 taon ka na, wala kang maipagmamalaki, walang career growth, walang meaningful na relasyon, walang asset. Inaalok ka ni Sofia ng lifeline. Nanahimik ang lahat habang ang mga salita niya ay sumasalamin sa hangin. Tumingin ako sa paligid, nakikita ang iba't ibang ekspresyon, mula sa awa hanggang sa kawalang pasensya. Lahat ay kumbinsidong mas alam nila ang buhay ko kaysa sa akin. May isa pa, sabi ni Sofia, na parang may magandang balita. Si Giorgio at ako, may announcement na magpapaspecial sa meeting na ito. Tumayo siya, hinawakan ang kamay ni Giorgio. Ang singsing niya ay kumikislap sa ilaw ng dining room. Buntis ako. Darating ang baby sa Agosto. Nagpalakpakan ang pamilya, punong-puno ng saya at mga plano para sa kwarto at pangalan ng sanggol. Sa gitna ng selebrasyon, nilingon niya ako nang may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Ang baby na ito ang magmamana ng lahat ng mahahalagang bagay sa kasaysayan ng pamilya. Dahil pinili mong hindi makibahagi sa tagumpay namin, baka makatulong ka na lang sa pag-aalaga ng bata. Bibigyan ito ng tunay na kahulugan ang buhay mo. Nakahinto ang hangin parang hamon. Gusto nilang maging alipin ako ng pamilya, nagpapasalamat na makasama sa paligid ng tagumpay ni Sofia,
habang naglilingkod para suportahan ang imperyong kanyang itinayo. Isang karangalan po na tumulong sa bata, malumanay kong sagot, pinanatili ang mukha ng kalmado, habang nagulat sa kanilang kapal ng mukha. Magaling, palakpak ni nanay. Tingnan mo, mas gumaganda ang mga bagay kapag nagtutulungan tayo. Tessa, pwede ka bang bumalik sa bahay at tumulong sa bata habang nagtatrabaho bilang assistant ni Sofia? Kumpleto na iyang solusyon. Habang patuloy nila pinaplano ang kinabukasan ko sa mas maliit na sukatan, naisip ko na hindi nila gusto akong tulungan magtagumpay. Gusto lang nilang tanggapin ko ang lugar ko bilang palpak ng pamilya, nagpapasalamat sa mga mumo na ibinabato nila. Kailangan nila ako na maliit para sila'y maging malaki. Ang gabing iyon ay magdadala pa ng mas malaking gulo. Ang gabi ng bisperas ng Pasko ay tila isang palabas na pinaghandaan ng buong pamilya para ipakita ang tagumpay ni Sofia at ang pagkabigo ko. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga papuri, ramdam ko ang lamig ng kanilang pag-iwas at ang pait ng kanilang mga salita. Habang umuusad ang gabi, napansin kong ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang kay Sofia, na para bang siya lang ang umiiral sa aming mundo. Ako'y para bang anino na hindi nila gustong pansinin. Habang si Sofia ay abala sa pagbabahagi ng mga plano niya sa bagong trabaho, ako naman ay tahimik na nakaupo sa sulok, nagmamasid. Ang mga kasamahan namin sa bahay ay tila mga palamuti lang, ang mga serbisyo ay tinatanggap ngunit hindi pinapansin. Ang mga tagapagsilbi ay palaging nakangiti, ngunit may mga sandaling napapansin ko ang kanilang mga mata na umiikot ng bahagya kapag hindi nakatingin ang pamilya. Parang ayaw nilang makita ang tunay na kalagayan ng aming pamilya. Napansin ko rin kung paano nagiging formal ang usapan kapag ako ay kasali. Para silang nagpipilit na maging maingat sa mga salitang kanilang binibitawan, ngunit may halong paghamak sa tono ng boses. Si Tessa, nagtatrabaho sa maliit na librarya, sabi ni Nanay sa isang kaibigan ng pamilya na nagtatanong tungkol sa akin. Hindi malaki pero nakakatulong para abutin ang araw. Maganda ang mga libro. Ang sagot ng kaibigan ay isang ngiti na tila nagkukubli ng kawalang interes, isang ngiti na ginagamit ng mga tao kapag wala silang maisabi na maganda tungkol sa isang tao. Sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag. Pinilit kong kalmahin ang sarili at hindi magpakita ng galit o sama ng loob. Alam kong kailangan kong pagdaanan ito, hindi para sa kanila kundi para sa akin. Hindi nila alam na ako ang may-ari ng isang malaking kumpanya na may libu-libong empleyado. Hindi nila alam na sa likod ng simpleng anyo ko ay may tagumpay na hindi nila maabot. Ngunit ang pinakamahirap ay hindi ang kanilang mga salita, kundi ang kanilang kawalang pansin at pagbaliwala sa aking pagkatao. Habang tumatagal ang gabi, napansin ko ang mga bulong sa kusina ng aking mga magulang. Hindi nila alam na naririnig ko ang kanilang usapan. Sigurado ka ba sa plano ngayong gabi? Tanong ni tatay. Medyo mahigpit ito kahit para sa atin. Kailangan niya ng wake-up call, sagot ni nanay ng may determinasyon. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko habang naunawaan ko na hindi ito basta-basta selebrasyon. Ito ay isang pagsubok, isang pagsalakay laban sa akin upang sirain ang aking pagkatao. Ang kanilang plano ay malinaw, ipakita sa akin na ako'y isang palpak, isang taong walang halaga sa pamilya, at pilitin akong tanggapin ang aking lugar sa ilalim ng anino ni Sofia. Ngunit hindi nila alam na ako ay handa na, at ang tagumpay ko ay hindi nasusukat sa kanilang mga mata. Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Sofia na abala sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang sa kanyang kumpanya. Ang pamilya ay nakikinig sa kanya ng mailabis na paghanga, habang ako ay tila bula na hindi napapansin. Mas exciting bukas, ani Sofia habang tinitingnan ang telepono. May isinasara akong partnership na magbabago ng lahat. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa kanilang mga tainga, ngunit para sa akin, ito ay isang babala ng mas malalaking pagbabago na paparating. Ang hapunan ay dumaloy ng maayos, bawat putahe ay sinamahan ng toast para sa tagumpay ni Sofia. Ako'y nakaupo sa dulo ng mesa, pinipilit kumain habang nakikinig sa mga detalyadong pagtalakay ng kanyang karera at mga plano. Ang bawat salita ay parang tinik na sumasaksak sa puso ko. Lalo na't alam kong lahat ng ito ay hindi para sa akin. Matapos ang ulam, tumayo si tatay at hinawakan ang baso ng alak, tinapik ito gamit ang kutsilyo. Bago ang panghimagas, may ilang espesyal na presentasyon pa, anunsyo niya. Nagningning ang mga mata ni Sofia habang inihahanda ni Tito Alberto ang isang kahon mula sa aparador.
Una, parang karapat-dapat nating parangalan ang bagong CEO, sabi niya, iniabot ang isang eleganteng plaque na may pangalan at titulo ni Sofia. Nagpalakpakan ang pamilya habang kinukunan siya ng litrato kasama si Giorgio. Pagkatapos, inilabas ni Tito Alberto ang isa pang bag, hindi kasing elegante, at iniabot sa akin na may nakakalokong ngiti. At para kay Tessa, gumawa kami ng support package. Panahon na para matulungan kang makabangon. Kumilos ang mga kamay ko nang nanginginig habang tinatanggap ko ang bag, ginampanan ang papel ng pamilyang palpak, nagpapasalamat ngunit naguguluhan. Sa loob ng bag, mga libro tungkol sa pagbabudget sa bahay, mga discount coupons, at mga aplikasyon sa mga entry-level na trabaho sa mga lokal na kumpanya. Naisip ko, ito ba ang tulong na inaalok nila? Mga bagay na sadyang nakasasakit dahil sa kanilang pagiging predictable at malasakit na tila pilit. Lumapit si Sofia, may tono ng isang boss sa empleyadong mahina ang performance. Naisipan ko ito ng mabuti. May proposal ako. Bilang CEO, may otoridad akong kumuha ng executive assistant. Hindi malaki ang sahod, siguro 600,000 piso kada buwan, pero bibigyan ka nito ng istruktura at layunin. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo, malinaw, matalim, at puno ng paghamon. Nagbulungan ng pamilya, pumuri sa tikabaitan ni Sofia sa kapatid na nagkakaproblema. Ngunit sa akin, ito ay isang pahiwatig na ako ay itinuturing na isang taong nangangailangan ng pag-aayos at kontrol. Pinilit kong umiti, hawak ang regalo, pilit na pinapaluhod ang mga luha upang maging totoo ang aking pagganap. Tumango si Lola Rosa. Noong panahon ko, ang pamilya ang tumutulong sa pamilya. Mabait si Sofia kung iisipin mo. Ngunit alam ko na ang tunay na dahilan ay hindi pagmamahal kundi kontrol. Ano bang ibig mong sabihin, tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Anak, hindi mo naman talaga ikinatuwa ang pamilya habang si Sofia ay nagpapalago ng kanyang karera. Tila masaya ka na sa minimum wage jobs at maliit na apartment. Panahon na para tanggapin ang tulong ng mga nakakaalam. Nilinaw ni Giorgio na baka makatulong din siya. May mga events kami sa opisina ko, mga networking events. Pwede kitang tulungan magkaroon ng contacts. Kailangan mo lang pagandahin ang itsura, mag-upgrade ng wardrobe. Pero pwedeng may chance ka na magsimula mula sa baba. Napatingin ako sa kanya nang may kilabot. Alam kong may ibang layunin ang alok niya, hindi lang profesional na networking. Ang gabing iyon ay nagbukas ng mga sugat na matagal ang tinatago, at ipinakita kung gaano kalalim ang pagkakahiwalay namin ng aking pamilya. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangang harapin ko ang hamon. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili kong dignidad at para sa katotohanang matagal ko nang tinatago. Ang gabi ay hindi lamang tungkol sa selebrasyon ni Sofia, kundi tungkol sa pagbubunyag ng tunay na akin. Ang gabi ng bisperas ng Pasko ay patuloy na puno ng tensyon habang unti-unting lumalalim ang likod ng kwento sa likod ng pagkikita namin ng pamilya. Sa kabila ng mga ngiti at mga pagbati para kay Sofia, ramdam ko ang mabigat na pagtingin nila sa akin bilang isang taong palpak. Isang anino na hindi nila gustong makita. Ngunit sa likod ng aking tahimik na mukha, naglalaban ang damdamin ko, puot, lungkot, at isang lihim na lakas na hindi nila alam. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga plano ni Sofia, napansin kong nagbukas ang usapan sa mga oportunidad para sa akin. Tessa, dapat mo nang tanggapin ang tulong namin, sabi ni nanay na may matatag na tono. Hindi mo pwedeng baliwalain ang pamilya mo magpakailanman. Ngunit ang mga salita niya ay hindi para sa pagtulong, kundi para sa kontrol. Para sa kanila, ako ay isang proyekto na kailangang ayusin, isang suliraning kailangang lutasin. Lumapit si Sofia na may ngiting maihalong paghamon at awa. Tessa, isipin mo ito bilang pagkakataon, sabi niya. Bilang aking assistant, malalapit ka sa tagumpay. Hindi mo kailangang mag-isa. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang tanikala na magpapakulong sa akin sa kanilang mundo, sa isang mundo kung saan ako ay palaging nasa likod ng entablado ng tagumpay ng iba. Nakaramdam ako ng pagkadismaya, ngunit pilit kong pinanatili ang aking dignidad. Salamat sa alok, sagot ko ng mahinahon, ngunit hindi ako isang proyekto na kailangang ayusin. Ako ay tao na may sariling mga pangarap at tagumpay, kahit hindi nyo ito nakikita. Ang mga mata nila ay nagbago, may halong pagkamangha, pagkabigla at bahagyang galit.
Sa gitna ng kanilang mga plano, narinig ko ang boses ni Tito Alberto na may halong pag-aalinlangan. Siguro, dapat nating bigyan si Tessa ng pagkakataon. Pero dapat malinaw ang mga inaasahan. Ang linyang iyon ay parang patalim, nagpapahiwatig na hindi ako tunay na bahagi ng pamilya, kundi isang proyekto na kailangang mapailalim sa kanilang mga kontrol. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Hindi nila naiintindihan na ang tagumpay ko ay hindi isang aksidente, kundi bunga ng taon ng pagsisikap, dedikasyon at sakripisyo. Ngunit sila ay nakatuon lamang sa panlabas na anyo, ang maliit kong apartment, ang trabaho ko sa librarya, ang mga gamit kong tila luma at hindi mahalaga. Habang patuloy ang usapan, napansin ko ang mga palihim na titig ni Giorgio. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang nais na makontrol hindi lang ang aking profesional na buhay, kundi pati na rin ang aking personal. Ang alok niyang tulong sa networking ay may dalang implikasyon na mas malalim kaysa sa simpleng profesional na pag-unlad. Sa ilalim ng mga ngiti at mga salita, ramdam ko ang isang madilim na balak na nakatago. Ang plano nilang guluhin ang aking buhay para lamang mapanatili ang kanilang sariling imahe ng tagumpay. Ngunit hindi ako basta-basta susuko. Sa kabila ng lahat, alam ko ang aking halaga at ang aking mga tagumpay. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti kong naisip na ang laban na ito ay hindi lamang laban sa aking pamilya, kundi laban sa mga paniniwala na ang tagumpay ay nasusukat lamang sa panlabas na anyo at sa kung ano ang nakikita ng iba. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkilala sa sariling halaga, kahit na hindi ito nakikita ng lahat. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang pamilya ay abala sa kanilang mga plano para kay Sofia at para sa darating na Pasko, ako naman ay nag-iisa sa aking puso, naghahanda para sa isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ako ang magpapasya kung paano ko haharapin ang kanilang mga panghusga at kung paano ko ipapakita sa kanila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang gabing iyon ay hindi lamang isang pagsubok sa aking katatagan, kundi isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, handa akong ipaglaban ang aking sarili at ang aking mga pangarap, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa pinakamalapit kong pamilya. Nang dumilim na ang gabi, unti-unting bumalot sa buong bahay ang malamig na hangin ng tensyon. Nakaupo ako sa gilid ng sala, pinagmamasdan ang mga mukha ng aking pamilya, sila ay abala sa kanilang mga usapan, na ang bawat salita ay punong-puno ng paghanga kay Sofia at ang kanyang tagumpay. Ako'y tila isang dayuhan sa sariling tahanan, isang estranghero na naglalakad sa landas ng mga inosenteng pangungutya at pag-iwas. Si Sofia, naka-blazer na navy blue na tila gawa sa pinakamasela na tela, ay nagkukwento tungkol sa kanyang bagong opisina sa Makati, na may tanawing kasing ganda ng skyline ng lungsod. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at bawat salita ay parang musika sa tenga ng pamilya. Ang kanyang singsing sa daliri ay kumikislap sa ilaw, nagpapahiwatig ng kayamanan at katayuan na tila hindi ko kailanman mararating. Habang siya'y nagsasalita, napansin ko ang kilos ng mga tagapagsilbi, mga batang Pilipino na tahimik na gumagalaw, nagdadala ng mga pinggan at inumin. Ngunit sa mga mata nila may bahid ng pagod at pag-aalangan. Hindi nila pinapansin ang mga utos na walang kasamang salamat o pakiusap. Para silang mga kasangkapan sa isang palabas na ang layunin ay ipakita ang yaman at kapangyarihan ng pamilya. Nang tumunog ang mga takong ni Sofia sa sahig, ang buong usapan ay huminto. Pasensya na sa pagka-late, Anya, habang tinatanggap ang mga pagbati at halik mula sa mga kamag-anak. Siya'y puno ng kumpiyansa, isang babaeng nakamit ang tagumpay sa murang edad, at handang ipakita ito sa lahat. Lumapit siya sa akin, ang ngiti niya'y tila may taglay na paghamon. Tessa, hindi ko inasahan na darating ka. Alam kong hindi mo gusto ang mga ganitong pagtitipon, sambit niya habang tinatanggap ang mga palakpak. Ngunit narito ka, kaya't saludo ako. Tahimik akong sumagot, hindi ko palalampasin ang iyong tagumpay. Congratulations, Sofia. Ngunit sa likod ng mga salita, may bahid ng pagkabigla at pag-aalangan. Napatingin siya sa akin na may halong pagtataka at pang-aalipusta. Salamat. Ang tagumpay ay bunga ng pagsisikap at tamang layunin, sagot niya, habang inilalapit ang braso sa akin ang nobyo niyang si Giorgio, na may hawak na baso ng alak. Naghahanap na kami ng bahay sa Ayala Alabang, may office at silid para sa mga bisita. Dapat mong makita ang mga bahay na napuntahan namin, napakalaki at napakamahal.
Pumikit ako ng bahagya, pinipilit iwasan ang mga matang naglalaman ng paghamak. Ang mga ito ang mga sandaling nagpapakita ng katotohanan, na ako ay hindi bahagi ng kanilang mundo, isang babaeng piniling maging maliit at walang kwenta sa kanilang mga mata. Dumating si Lola Rosa, may dalang tungkod at mabagal na naglalakad, ngunit ang kanyang mga salita ay matindi. Tessa, anak, saan na ang matalinong batang nanalo sa pambansang paligsahan? Anong nangyari sa potensyal mo? Sumagot ako ng may malumanay na tinig, minsan, ang buhay ay may mga hindi inaasahang pagliko. Hindi mo na ba naisip na bumangon? Tanong ng ina ko na si Aling Renata, habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Hindi ito ang paraan para ilarawan ang iyong buhay. Habang nag-uusap sila, naramdaman ko ang bigat ng pagtingin ng pamilya sa akin na parang isang proyekto na kailangang ayusin. Hindi nila ako tinitingnan bilang kapatid, kundi bilang isang problema na kailangang malutas. Nang inilahad ni Tito Alberto ang isang regalo para sa akin, isang bag na puno ng mga libro sa pagbabudget, mga diskwento, at mga aplikasyon sa mga entry-level na trabaho, napuno ang puso ko ng halo-halong damdamin. Hindi ito regalo, ito ay isang paalala ng kanilang pagtingin sa akin bilang isang taong palpak at walang pag-asa. May plano din ako para sayo, sabi ni Sofia, na tila direktor ng isang palabas. Bilang bagong sihi, may otoridad akong kumuha ng assistant. Hindi malaki ang sahod, ngunit ito ang magiging simula mo para magkaroon ng istruktura at layunin. Ang mga salita ni Sofia ay may halong awa at panghihikayat, ngunit para sa akin, ito ay isang tanikala na magbubuklod sa akin sa mundo nila, isang mundo na ipinagkait ang aking tunay na tagumpay at pagkatao. Ang gabi ay umagos na parang ilog ng emosyon, puno ng pagtatangka ng pamilya na ilagay ako sa isang kahon, habang ako'y naglalaban para sa aking sariling pagkakakilanlan. Ang mga ngiti at papuri ay nagmistulang mga sandatang naglalayong sirain ang aking puso, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag, handang ipaglaban ang aking sarili sa gitna ng unos ng kanilang paghusga. Ang gabi ng bisperas ng Pasko ay unti-unting naging isang entablado ng matinding emosyon at lihim na alitan sa pagitan ko at ng aking pamilya. Habang ang mga ilaw sa sala ay nagliliwanag, mas lalo kong naramdaman ang dilim ng pagkakahiwalay, isang hangganan na nilikha ng mga salita at gawa ng mga taong pinakamalapit sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig kong si tatay, si Mang Valerio, ay tumindig mula sa kanyang leather armchair. Hinawakan niya ang baso ng alak, at tinapik ito gamit ang kutsilyo, isang hudyat na haharapin ang lahat sa isang espesyal na paraan. Bago ang panghimagas, may mga espesyal na presentasyon pa tayong nais gawin, anunsyo niya na may bigat ang tinig. Unti-unting inilabas ni Tito Alberto ang isang kahon mula sa aparador. Una, nais naming parangalan ang ating bagong CEO, sabi niya habang inaabot kay Sofia ang isang eleganteng plaque na may kanyang pangalan at titulo. Napuno ang silid ng palakpak at mga ngiti na puno ng paghanga kay Sofia, na para siyang reyna ng gabi. Ngunit pagkatapos ay inilabas niya ang isa pang bag, isang hindi kasing elegante, puno ng mga simpleng gamit at iniabot ito sa akin. Ang ngiti niya ay may halong pangungutya at pakikiramay. At para kay Tessa, gumawa kami ng support package. Panahon na para matulungan kang makabangon. Nang tanggapin ko ang bag, nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob nito ay mga libro tungkol sa pagbabudget sa bahay, mga discount coupons, at mga aplikasyon para sa mga entry-level na trabaho sa mga lokal na kumpanya. Ang mga item na ito ay hindi regalo, ito ay isang malinaw na pahiwatig na hindi ako bahagi ng tagumpay ng pamilya, kundi isang taong kailangang itama at dalhin sa tamang landas ayon sa kanilang sukatan. Lumapit si Sofia, na may ngiting puno ng kumpiyansa at isang tono na ginagamit niya sa mga empleyado na hindi nakakasunod sa kanya. Iniisip ko na bilang bagong CEO, may otoridad akong kumuha ng executive assistant. Hindi malaki ang sahod, siguro 600,000 piso kada buwan, pero bibigyan ka nito ng istruktura at layunin. Ang mga salita niya ay parang isang tanikala na nakatali sa akin, isang paanyaya na tanggapin ang maliit na mundo na inilalaan nila para sa akin. Ngunit sa loob ng puso ko, alam kong hindi iyon ang kinabukasan na nararapat sa akin. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagbulungan at pumuri sa kabaitan ni Sofia, na tila isang mapagpakumbabang tagapagtanggol ng kapatid na nasa alanganin. Ngunit para sa akin, ito ay isang paalala na tinitingnan nila ako bilang isang taong walang kakayahang umangat ng mag-isa.
Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga salita at mga plano na parang isang pader na pumipigil sa akin na makalabas sa kanilang mga limitasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag. Alam kong may taglay akong lakas na hindi nila maunawaan, isang tagumpay na hindi nasusukat sa mga salitang kanilang binibitawan. Habang tinatanggap ko ang regalo at pinapakinggan ang mga plano nila para sa akin, unti-unting nagbago ang aking pananaw. Hindi ako papayag na maging bahagi lamang ng isang palabas na nilikha para sa kanilang sariling kaginhawaan. Ako ay higit pa sa inaakala nila, higit pa sa mga hadlang na nilikha nila. Ang gabi ay nagtapos na maihalo ng pag-asa at determinasyon. Bagaman puno ng mga pagsubok, ito rin ay simula ng isang bagong yugto, isang laban para sa aking sariling pagkakakilanlan at tagumpay, laban na hindi ko hahayaang mapagtagumpayan ng mga panghusga at limitasyon ng pamilya. Sa likod ng bawat ngiti at bawat salita, naroon ang lihim kong lakas, isang apoy na unti-unting naglalagablab, handang ilawan ang landas na tatahakin ko, kahit pa ito'y magdala ng pagbabago sa mundong aking kinagisnan. Hindi ko inaasahan na ang gabi ng bisperas ng Pasko ay magiging ganito kahirap at puno ng mga lihim na laban. Habang nakaupo ako sa sulok ng sala, hawak ang regalo nilang puno ng mga aplikasyon at budget books, unti-unti kong inisip ang nangyari, ang mga salita, ang mga tingin. Ang mga kilos ng pamilya ko na tila hindi ako tunay na bahagi ng kanilang mundo. Nagulat ako sa lalim ng kanilang pagkamalupit, lalo na ang kanilang plano na sirain ang maliit na natitirang kumpiyansa ko sa sarili. Akala nila na ako'y isang tao ng walang halaga, madaling wasakin at kontrolin. Ngunit ang totoo, ako ang may-ari ng isang malaking kumpanya na may libu-libong empleyado at bilyong pisong halaga. Ang tagumpay ko ay hindi nakikita ng kanilang mga mata, kaya inisip nilang madali akong durugin. Habang nakaupo, naisip ko kung paano sana naging iba ang gabing ito kung nagpakita lang sila ng tunay na suporta, kung tinanggap nila ako bilang kapatid na may sariling tagumpay at pinahahalagahan ang aking mga nagawa. Ngunit sa halip, pinili nilang gamitin ang tagumpay ni Sofia bilang sandata upang itulak ako pababa. Pinilit kong huwag magpakita ng galit o sakit. Alam kong hindi iyon ang paraan upang manalo sa laban na ito. Sa halip, nag-isip ako kung paano ko mapapakita sa kanila ang tunay kong halaga, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Nang tumigil ang mga pag-uusap at nagsimulang maghanda ang pamilya para sa panghimagas, napansin ko kung paano nagbago ang kanilang mga ekspresyon kapag hindi nila inaasahan na nakikinig ako. Ang kanilang mga ngiti ay naging pilit at ang mga salita ay naging mas maingat. Parang natatakot silang matuklasan ang isang bagay na matagal na nilang hindi nais harapin, na ako ay higit sa kanilang inaakala. Naalala ko ang sinabi ni Lola Rosa tungkol sa pagtulong ng pamilya sa pamilya. Ngunit ang totoo, ang itulong kina ito ay naging paraan para kontrolin ako at gawing maliit. Ang kanilang mga plano para sa akin ay hindi para sa aking ikabubuti, kundi para sa kanilang kapakanan at imahe. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa salapi o posisyon. Ito ay nasusukat sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao, lalo na kapag wala silang kapangyarihan o estado. Ang gabi ay nagtapos ng maihalo ng lungkot at determinasyon. Alam kong may mahirap na laban na haharapin bukas, isang laban para sa aking pagkakakilanlan, para sa respeto, at para sa katotohanan. Ngunit handa akong harapin ito, dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa puso at karakter ng isang tao. Habang pinagmamasdan ko ang mga mukha ng aking pamilya, naisip ko, ano kaya ang susunod nilang hakbang? At paano ko ipapakita sa kanila na ang babaeng kanilang inisip na palpak, ay ang mismong taong may hawak ng kapangyarihan na magpapabago sa kanilang pananaw, at sa takbo ng aming pamilya. Habang lumalalim ang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na tuluyang nagpagulo sa hangin ng aming pagtitipon. Habang abala ang pamilya sa pag-uusap tungkol sa mga plano ni Sofia at ang kanyang bagong posisyon, bigla akong napansin na may kakaibang kilos si nanay. Hindi siya tulad ng dati niyang matatag at maayos na babae na palaging may kontrol sa bawat okasyon. Sa halip, tila may tinatago siyang lihim na nagdudulot ng kaba sa kanyang mga mata. Walang sinuman ang nakapansin nang biglang tumunog ang telepono ni Sofia. Tiningnan niya ito at agad na tumayo, lumabas sa silid na may seryosong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kaba, at ang mga salita niya ay mahina ngunit puno ng tensyon.
Kailangan kong kausapin ito ng pribado, sabi niya habang nilalakad ang koridor. Nang walang ideya ang pamilya, narinig ko ang bahagi ng pag-uusap na hindi maayos na naitatago. Ito ba ay seryosong usapin? Tanong ni Sofia. Ito ay tungkol sa isang issue na maaaring makaapekto sa buong partnership, sagot ng kabilang linya. Nang bumalik si Sofia sa sala, ang kanyang mukha ay maihalong kaba at pag-aalinlangan. May isang bagay na dapat nating pag-usapan, Anya, habang tinitingnan ang bawat isa sa amin. Hindi niya sinabi agad ang buong detalye, ngunit ramdam ng lahat na may malaking pagbabago na paparating. Ang mga mata ng pamilya ay naging seryoso, at ang dating masayang selebrasyon ay napalitan ng isang kakaibang tensyon. Habang pinipilit kong intindihin ang nangyayari, naramdaman ko ang bigat ng mga lihim na unti-unting lumalabas sa ibabaw. Sa panahong iyon, naramdaman kong ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ni Sofia o sa mga plano nila para sa akin. Ito ay tungkol sa mga nakatagong sikreto, mga bagay na matagal nang tinatago, at mga pagbabago na hindi inaasahan ngunit kailangang harapin. Habang ang pamilya ay nag-aalangan sa mga susunod na hakbang, ako ay nanatili sa aking pwesto, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang gabing ito ay naging paalala na kahit gaano man tayo kalapit sa isa't isa, may mga bagay na kailangang buksan upang tunay na magkaintindihan. Ano kaya ang lihim na ito na nagdudulot ng ganitong pagbabago? At paano ito makakaapekto sa aming pamilya? Sa kabila ng lahat, handa akong malaman at harapin ito, dahil alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at mga hamon na kailangang lampasan. Pagbalik ni Sofia mula sa koridor, dala niya ang bigat ng isang lihim na hindi niya maikubli. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pag-aalinlangan, habang ang mga labi niya ay tila nag-aalangan na ilabas ang mga salitang magpapabago sa gabing iyon. Tahimik na tumayo siya sa gitna ng sala, at ang mga mata ng pamilya ay agad na nakatuon sa kanya, naghihintay ng paliwanag. May natanggap akong tawag mula sa Teknotresor, ani Sofia, ang boses niya ay mababa ngunit matatag. Sila ang kumpanya na pinag-uusapan natin bilang partner. May mga bagong impormasyon silang ibinigay tungkol sa ating kasunduan. Ang mga mukha sa paligid ng mesa ay nagbago, mula sa saya hanggang sa pagkabigla at pag-aalala. Ano ang mga detalye? Tanong ni nanay habang hawak ang kamay ni tatay na nanginginig. Ang lugar ng pagpupulong bukas ay hindi sa kanilang punong tanggapan, paliwanag ni Sofia. Sa halip, ito ay sa isang maliit na branch office na matatagpuan dito mismo sa aming bayan, sa kalye kung saan nagtatrabaho si Tessa. Biglang naging katahimikan ang buong silid. Ang impormasyong iyon ay parang isang malakas na dagok sa amin. Ang kalye kung saan nagtatrabaho ako, ang maliit na library na pinagtatrabahuhan ko ng tahimik, ay sentro pala ng pinakamahalagang usapin ng kumpanya na kinabibilangan ni Sofia. Napatingin si Tito Alberto sa akin ng maihalong pagtataka at pagdududa. Tessa, alam mo ba ito? Tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay nagsisiyasat. Tumango ako ng banayad, ngunit hindi ko pa rin maipaliwanag sa kanila kung gaano kalalim ang aking koneksyon sa kumpanyang iyon. Ang library na iyon ay hindi lamang isang trabaho para sa akin. Ito ay bahagi ng aking imperyo, isang lihim na matagal ko nang itinatago. Habang patuloy ang pag-uusap, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa aming lahat. Ang ideya na ang aming pamilya ay nasa gitna ng isang malaking negosyo na hindi nila lubos na naunawaan ay nagdulot ng halo-halong emosyon, pag-aalala, galit at pagkasabi. Si Sofia ay nagpatuloy, nais nila na kami ay magpunta bukas sa kalye na iyon para sa isang tour ng kanilang mga operasyon. Sila ay interesado sa mga lokal na pakikipagsosyo at gusto nilang makita ang aming suporta bilang pamilya. Ang mga salitang iyon ay tila hamon sa akin. Ang lugar na pinagtatrabahuhan ko ay pagmamay-ari ng kumpanyang pinamumunuan ko, isang lihim na hindi nila alam. At ngayon, sila ay maglalakad papunta roon, kasama ako, na hindi nila alam na ang palpak ng pamilya ang tunay na maihawak ng kapangyarihan. Habang ang pamilya ay nagplano ng mga detalye para sa araw ng pagpupulong, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Paano ko ipapakita sa kanila ang katotohanan? Paano ko haharapin ang kanilang mga reaksyon? Ang gabing ito ay nagdala ng mga bagong hamon na magbubukas ng mga pintuan patungo sa isang hindi inaasahang katotohanan. Sa kabila ng lahat, handa akong harapin ito. Ang lihim na ito ay hindi na maaaring itago pa.
Ito ang simula ng isang kwento na hindi nila inasahan, isang kwento ng kapangyarihan, pagtatago, at pagbabalik loob na magbabago ng lahat. Habang papalapit ang araw ng pagpupulong, unti-unting nag-igting ang tensyon sa loob ng aming pamilya. Ang dating selebrasyon ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala, na ang bawat isa ay nag-iisip kung paano haharapin ang hindi inaasahang sitwasyon na unti-unting lumalapit. Para sa kanila, ang aking maliit na librerya ay isang simpleng lugar lamang, isang bahagi ng aking palpak na buhay. Ngunit para sa akin, ito ay puso ng aking imperyo, ang sentro ng aking tagumpay na lihim na itinago sa kanila. Nang dumating ang araw ng pagpupulong, ako ang unang dumating sa librerya, na may suot na simpleng bestida at flats, hawak ang mga susi ng lugar na para sa iba ay maliit at walang kwenta. Ngunit sa likod ng mga pader na ito ay may isang modernong opisina na puno ng mga teknolohiyang ginagamit sa pamamahala ng ₱1 bilyong kumpanya. Ang aking puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-alala sa mga susunod na mangyayari. Unti-unting dumating ang aking pamilya, bawat isa ay may dalang mga tala at mga tanong, handang tuklasin ang lugar na dati nilang tinuturing na maliit at walang halaga. Si Sofia ay naglakad ng may kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halong pagtataka at pag-aalinlangan. Si tatay at nanay ay tahimik, tila sinusubukang intindihin ang mga bagong impormasyon na unti-unting lumalabas. Pinangunahan ko sila sa paligid ng librerya, ipinakita ang mga sulok na dati nilang hindi pinapansin, ang mga espasyong may mga makabagong kagamitan, ang mga opisina sa likod na may mga screen na nagpapakita ng mga datos at ulat ng kumpanya. Ang bawat hakbang ay isang pagtuklas para sa kanila, isang paglalakbay na nagbubukas ng kanilang mga mata sa tunay na tagumpay na matagal ko nang tinatago. Habang naglalakad kami sa paligid, naramdaman ko ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, mula sa pagkabigla, hanggang sa paghanga, at sa huli, pag-aalinlangan. Hindi nila inaasahan na ang babaeng kanilang inisip na palpak, ay ang mismong may-ari ng isang imperyo na nagtatakda ng mga patakaran sa mundo ng teknolohiya. Sa gitna ng paglilibot, tumigil si Sofia sa isang bahagi ng opisina at tumingin sa akin nang maihalo ng paggalang at pagsisisi. "Tessa, hindi ko inakala," sabi niya nang may pabulong na tinig. "Patawarin mo ako." Umiti ako nang maihalong lungkot at pag-asa. "Hindi ito tungkol sa pagpatawad, Sofia. Ito ay tungkol sa pag-unawa." Ang araw na iyon ay naging simula ng isang bagong yugto para sa aming pamilya, isang yugto ng pagbabago, ng pagtanggap, at ng pagharap sa mga katotohanan na matagal na naming inilihim. Ngunit, sa kabila ng mga pagbabagong ito, may isang misteryo pa rin na bumabalot sa aming kwento, isang lihim na hindi pa ganap na naibubunyag, na naghihintay na tuklasin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Ano kaya ang lihim na iyon? At paano ito magbabago sa landas na tatahakin namin? Ang sagot ay naghihintay pa, at ako ang magiging susi upang buksan ito. Habang unti-unting nagtatapos ang araw, ang mga pader ng aking maliit na librerya ay naging saksi sa isang pagbabagong hindi inaasahan, ang pag-amin ng aking pamilya sa katotohanang matagal nilang hindi nabigyang halaga. Sa harap ng mga makabagong kagamitan at mga dokumentong nagpapakita ng aking tagumpay, ang dating mga ngiti at pangungutya ay napalitan ng paghanga at pag-alala sa mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nananatili, isang lihim na matagal kong itinatago, isang aninong sumasabay sa bawat tagumpay at kabiguan. Sa loob ng mga pader ng librerya, may isang pintuang nakatago, isang lihim na opisina na puno ng mga dokumento at mga plano na hindi pa handang ibahagi sa mundo. Habang iniayos ko ang mga papel sa aking desk, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang para sa aking kumpanya, kundi para sa aking pamilya at sa mga taong umaasa sa akin. Alam kong ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga bagong hamon at mga desisyong kailangang pag-isipan ng mabuti. Habang tinatanaw ko ang labas ng bintana, napaisip ako sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang magiging reaksyon ng aking pamilya kapag nalaman nila ang buong katotohanan? Paano ko haharapin ang mga pagsubok na darating? At higit sa lahat, ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay para sa akin? Ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa yaman o posisyon. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pag-unawa, at ang lakas na nagmumula sa loob ng isang tao. Isang lakas na hindi nasusukat sa mga materyal na bagay kundi sa tibay ng puso at sa katatagan ng pagkatao. Sa pagtatapos ng gabing ito, isang bagong simula ang bumukas,
isang simula ng paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili at sa mga taong mahalaga sa buhay. At habang hinihintay ko ang bukas, handa akong harapin ang anumang hamon, dala ang determinasyong ipagpatuloy ang laban para sa tunay na tagumpay. Ngunit may isang bagay na hindi pa malinaw, isang lihim na magpapabago sa lahat sa susunod na yugto ng aming buhay. Ano kaya ito? At paano ito magliligtas o magwawasak sa amin? Hanggang sa muli, ang kwento ay magpapatuloy, dala ang mga tanong na naghihintay ng sagot, at ang mga lihim na kailangang tuklasin. Sa ganitong paraan, ang aming pamilya ay patuloy na maglalakbay sa landas ng pag-ibig, pagdurusa, at pag-asa, isang kwento na hindi matatapos sa isang gabi lamang.